may pagturo kay Martin Romualdez na naman. Tinuturo na naman si Martin Romualdez na utak daw ho lahat. Pero wala naman hong maipakita kahit anong ebidensya. Ito, laban sa kanya. Ayon sa Vice President, atras. direktang itinuro ni Vice President Sara Duterte si dating House Speaker Martin Romualdez na pangunahing dahilan sa likod ng impeachment move laban sa kanya. Yan na naman. Inimbita nyo yung Vice Presidente dyan. Tapos puro mga luma lang pala ang itatanong ninyo. O kaya, ayan, yan ang pagkakaiba po ng mga vlogger at ng mga totoong mga journalisto. Di po ba? Ang tagal na ho nating naririnig to na ang binibintang nila, si Martin Romualdez, tatakbo sa pagka-presidente. Siya ang utak ng mga yan. Kaya kasi gusto niya, nangangarap siya maging presidente. Naknamputek kayo na unang mag-announce na tatakbo kayo ng pagka-presidente. Tapos Martin kayo ng Martin. Hanggang ngayon wala akong naririnig doon sa kampo ni Congressman Martin Romualdez na siya ay tatakbo sa pagka-presidente. Diyo ba? Recycle issue, sabi ni Miel, R16. Di na naka $1 billion na sahod si Koopman and counting. Wow naman. Tapos 1 billion pesos, 1.8 billion pesos sa isang taon. Tapos samantalang ang kliyente niya meron lang na salin na 88 million. Ayon sa Vice Presidente, ito ay upang bigyang daan ang planong pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028 ng dating House Speaker. So merong isang taga Mindanao na nirecruit siya. Sabi sa kanya, uy, dito tayo, Martin Romualdez for President. Tapos, sabi nung kinausap, sabi niya, kasi yung kumausap sa kanya, isang congressman din na taga Mindanao. Sabi niya, paano si Sara? Si Sara yung kandidato. Tapos sabi niya, wala na yan si Sara. Sabi niya, hanggang wentuhan na lang po. Wala, ma'am. Bukod po dyan sa ipinapakita na litrato ni Congressman Martin Romualdez na nakatayo po sa Congress. Baka naman po, please, baka lang po, meron tayong maipapakita. Ito yung litrato, ito yung ebidensya. Hindi yung mga kagaya ng mga mali-maleta, di ba? Oy, bakit? Oh, why? Tell me. Oh, bakit? Tell me. Mommy, what happened? Ano ginawa ni Mommy? Tell me what? Hey, I'm talking to them with Marites. Oh, di ba? Why? You want to be a vlogger? No? Ha? O sige na, go. Mommy. Oh, yun Siyempre mga kababayan, sa lahat naman po di ba? Sa mga palabas, may commercial. Yun yung commercial, yun yung advertisement. Hanggang ngayon wala pa din hong maipakita mga bossing na ebidensya. No? Dito kay Martin Romualdez, naalala nyo, si Chis Escudero, tumayo sa podium ng Senado. Magsasalita na daw siya. At pasabog daw ho. Wala ho nakitang pasabog. Paulit-ulit lang po yung sinasabi ni Chis Escudero doon sa pagsasalita niya doon sa Senado. Puro Martin Romualdez. Hinahanapan ko ng ebidensya. Wala din di ba? Sabi niya, abogado ka ba? Talaga, sabi niya, chismis, marites, hearsay, sabi ni Mommy Bear. Ganun lang. Ano po ba ang Vice Presidente? Parang vlogger lang din nagkukwento Mabuti pa tayo kapag ka nagsalita tayo, ayan may mga materyales tayong ginagamit na magpapatibay, magpapatunay doon sa ating mga sinasabi. i-impeach nila yan. So doon miski yung video lang o yung recorded na salitaan, kasi pwedeng gawa-gawa nyo lang yan No? Pwedeng gawa-gawa nyo lang yan. ko unang na-confirm. Dagdag pa ni Vice President Duterte, ginamit ng aniya ng Kamara ang social protection programs ng pamahalaan, gaya ng AKAP,
AIX at TUPAD bilang political vehicle para makabuo ng suporta sa reklamo. Bakit naman kayo? No? Nagpamigay din naman kayo. Nakabalandra yung mga pagmumukha ni Bongo, pagmumukha mo, pagmumukha ni Bato de la Rosa, dating Pangulo, nakabalandra. Bakit kapag kaiba ng mga nakaupo ang nagpapamigay no, ng tulong sa mga kababayan natin, may mga nai-issue kayo. May mga ine-ebas kayo. Eto na ulit. Ayun. Tatampo na naman, mga bossing. Why? You tampo? English, Tagalog to eh. Ha? Come here, dali. Ha? What's that? Nothing. Di ba? Ngayon mga bossing, mukhang hanggang dito na lang muna tayo. Nagtatampo ito. Hindi, tuloy na natin. Sige. Nandito na. Kasi kung makita nyo sa mga sumusunod na budget, nandun yung AKAP, AIX, TUPAD na pinamimigay nila sa bagong Pilipinas caravan nila. Kasi iniisip siguro nila, yun yung paraan kung ito yung vehicle, kumbaga, sasakyan niya papunta sa presidency, yung pamimigay ng pera kung saan-saan. Hanggang ngayon, Kaya pa, Madam BP? Sige lang, baka mahaba pa yung kwento ninyo. Nasaan na? by the way, walang tumingin kung totoo nga ba yung mga recipients doon sa AIX at sa TUPAD at sa AKAP na nilabas na pera ng gobyerno. Ayon pa kay VP Sabi naman ng mga kapwa natin Pilipino, malaking bagay sa kanila yung natanggap nilang tulong galing doon sa AIX, sa AKAP. Pero nung panahon nila, mga boss, walang ganong issue. Pag sila ang namimigay, ang palabas nila, tulong para sa mga kapwa Pilipino. Pero kapag kayong iba na po ang namigay, mga bossing, gagawa nila ng issue. Gagawa nila ng kung ano-anong mga kwento at pagmamarites ho. Duterte, batid niya na noon pa mang 2023 ay may script na ang Ay, nawala! Napindot ko, sandali, nawala yun. Ano ba yun? May tinanggal ako eh. Wait lang. Pero ganun nga ho, mga bossing. Yung tipo bang, ano lang sila? Panay marites, panay wento, ganyan. Sakop ng bank sticker sila Ito na. Mo. Wala man ng fourth impeachment complaint ng House panel Miyerkules March 4. Ipinakita ang salin ni VP Duterte for impeachment ng ika-4 na reklamo. Rosalie Oz, UNTV News and Rescue. Yun ba yun? Nawala ata. Anyway, mga bossing, ito na. Sabi, ikaw namigay ng mga inaamag na pagkain sa mga estudyante. Tatay mo namigay ng bukbuking mga biktima sa mga biktima ng bagyo. Biruin nyo yun, mga bossing.